is Rhea Base Makulangan from 1E1BS Criminology. So, andito po ako ngayon para i-discuss ang ilan sa mga natutunan tungkol sa Criminal Justice System or CLJ. Ang Criminal Justice System ay bilang isang sistema na binubuo ng maraming bahagi ng nakikipag-ugnay sa bawat isa upang makabuo ng ilang mga resulta, defined as machinery na ginagamit ng lipunan sa pag-iwas at pagkontrol sa krimen. Ang justice, pamantayan sa lipunan na nagbibigay ng patnubay para sa mga tao. At isa itong pamantayan na nag-aalok ng isang daluyan ng kontrol ng mga tao. Ang substantive justice naman, ang pag-alala sa kung paano pinakamahusay na maglaan ng pamamahagi at protektahan ang mga pangunahing halaga ng lipunan. Ang procedural justice naman, nababahala sa kung paano pinamamahalaan ng batas, ginagamit ang mga mekanismo or proseso. Ang school of thoughts about justice is positive law theory. Ang hustisya ay hinahatid sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Ang social good theory naman, mga simula ay na kung ano ang tama at makatarungang maaaring magbago bilang mga kondisyon sa pangangailangan ng lipunan. At ang nature right theory naman is divine theory. Ang hustisya ay maaaring buod sa pamamagitan ng panuntunang ito na ibibigay sa bawat isa sa kanyang karapatan o nararapat. Ang law naman is instrument for justice or major input of criminal justice system. Method of social control. Ang nullium crimen, nullia poena, sine legis, there is no crime if there is no punishing it. At ang quasi-delict naman, an act whereby a person without malice. So ito naman ang forms of law. First is common law. Ito ay kilala sa ibang bansa bilang katawan ng mga prinsipyo or kasanayan sa paggamit ng agitation ng pagkilos. At ang statutory law ay a legislative law or law made by legislatures. At ang case law naman is law made by justice in cases decided the appellate courts, especially by the Supreme Court. At meron naman ditong types of law. First is civil law. Ito ay batas na kung saan may mga kinalaman sa mga naturang kontrata or kalooban, mana, kasal, diborsyo, mga debu, at may mga pribadong pinsalan na tinatawag na torts. At ang criminal law naman ay sangay o paghahati ng batas na tumutukoy sa mga krimen and treats of their nature and provides for their punishment. Ang civil naman is proof beyond reasonable doubt or accused. Ang criminal, preponderance of evidence. This is responded. And administrative naman is substantial evidence, which is defendant. And the RPC, Republic Act number 3815, this is creation of Código Penal. And the elements of criminal law, its major purpose or function, preservation of social in order to society. Ang sanction naman is referred as satisfaction to the public. And there are many major components of pillars of criminal justice system. Its function, law enforcement ay binubuo ng bansang pulisya ng Pilipinas nakatuon sa pag-iwas at pagkontrol sa mga krimen. Ang prosecution, the primarily concern the investigation of the grievances or complaints. And the court naman, ibinigay ang pag-uusig upang patunayan na mayroong isang malakas na katibayan. Tandaan kung mayroong anumang makatuwirang pagdududa na ang akusado ay gumawa ng krimen na dapat niyang mapawalan. At ang correctional naman takes over the accused, can apply for probation over the non-institutional or institutional or custodial treatment and rehabilitation. And the community, this is participate in law enforcement activities, participate in promotion of peace and order through crime prevention. Next is stages of the criminal justice process. Number 1, arrest. Ang arrest ay pagkuha sa isang tao sa custodial upang siya ay maaaring sumagot. Number 2, charging.
ang output pulisya sa anyo ng isang naaresto o nakabook na suspect ay naging input sa yugto na ito. Magpapasya ang pag-uusig kung susubukan ng suspect para sa pagkakagawa ng krimen. Magpapasya sila kung ang kaso ay magpapatuloy sa pagsusunod na yugto o maaalis na. At ang complaint is nanunumpa na nakasulat na pahayag na naniningil sa isang tao na may isang pagkakasala mag-subscribe na nasaktan ang sinumang opisyal ng kapayapaan. Ang information naman ay isang paratang sa pagsulat ng sinisingil ang isang tao ng isang pagkakasala o mag-subscribe ng taga-usig at isang pa sa korte. Number 3, adjudication stage. Ito ay input na naguudyok sa kaso sa harap ng korte. Formal na singil ay isinasampa laban sa akusado. Sa una ang arraign o ang pagbasa ng mga singil na laban sa akusado. Ang akusado ay maaaring makiusap na nagkasala o hindi nagkasala sa mga singil. At number 4, sentencing. Ito ay isa sa alang-alang ng mga hukom ang lahat ng mga kalagayan sa kaso at tungkulin niya mga inilapat ng mga provision ng batas sa pagbibigay ng parusa o sustensya laban sa akusado. Ang number 5 is correction. Ito ay nahatulan ng mga taong nagkakaroon ng parusang ipinataw ang nagkasala sa reforma at rehabilitahin at ang institutional approaches on criminal justice system. Historical approach. Dito ay pinapakita ang mga pinagmula ng kasalukuyan, legal na pag-iisip, at ipinapakita ang sama-samang kinalabasan ng account sa modernong araw ng criminal justice system. And legislative approach examines the role of legal theory in criminal justice. Ang socio-behavioral approach naman, this is illustrate the contribution of psychology and the social science to criminal justice. At ang world order approach naman ay gamitin ang holistic na pananaw batay sa relihiyoso o pang-ekonomiya na socio-cultural na konsepto ng mundo. At ang operational reality approach naman, ang teorya na utopian sinusubukang isaalang-alang ang criminal justice system. Dahil dito ay practical na pagsasanay. At ang reform approach naman is attempt to adjust unjust reform to component of criminal justice system. Ang organizational approach naman is pamamaraan ng criminal justice system o natatanging mekanismo nito at suriin ng mga ito bilang pagsasaalang-alang sa mga pamantayan ng gobyerno. At ang law enforcement service naman, ang unang pagtatangka ng tao na protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng barikada na inilagay sa pasukan ng kanyang yungib at mga komunidad. Sa pagkakaroon ng sandata, ang pulis ay nagmula sa salitang Greek na politeia. Si General Henry Allen naman is from Manila Police Department. Act number 183, Second Philippine Commission, the Manila Police Department was organized under the leadership of Captain George Carey, the first Chief of Police. Philippine Constabulary naman, Act number 225, at the majority of PC personnel were Filipinos placed under the supervision of American officers. Ang Bureau of Investigation naman is batas bilang 181, paglikha ng Bureau ng Pagsisiyasat para sa layunin ng paghawak at pang-agham at modernong krimen. Ang Bureau of Investigation ay sa ilalim sa batas na number 157 ng pagbabago ng paghahati ng pagsisiyasat sa ilalim ng Department ng Hustisya. Ang Republic Act number 2678, ito naman ay para sa pagpapalawak at muling pagsasaayos sa mga pambansang tanggapan ng pagsisiyasat at pagbago ng tanggapan sa isang investigative body, at kasabay nito ang paghahensya ng serbisyo sa pagsasaliksik. At ang Republic Act number 4864 naman ay kilala bilang pagkilos ng pulisya noong 1966. Ang kilos na ito ay upang mapabuti ang kahusayan ng paggarap ng mga pulisya. Ang Presidential Decree ay
675 created in the Integrated National Police INP, which serve as local police. At ang Republic Act number 6975 is approved by the President Corazon C. Aquino, known as DILG Act of 1990, unifying the local national police, established only one organization, and national in the scope but civilian in character. Ang Republic Act 8551 naman is batas na reforma at muling pagsasaayos ng batas ng Bansang Pulisya ng Pilipinas, ng batas ng 1998 na namamahala sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas na may balak na magbigay ng isang mabisa at mahusay na samahan ng pulisya at din ng profesyonalasyon na sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. At meron tayong nature and function of policing. So, according to Robert Peel, the police are the public and the public are the police. Power and function of the PNP is, first is enforce all law. Second, maintain peace and order. And third, investigate and prevent crimes. Fourth, search and seizure. And five, detain an unarrested person not beyond what prescribed by the law. And six, issue license for the possessions of firearms and explosives in the accordance with the law. And seven, supervise and control the training and operation of security agencies. 8. Perform such other duties, exercise all other function as may be provided by the law. And the above mentioned powers and function of the PNP has absorbed all the function of Philippine Air Force Security Command or PAFS ECOM, as well as the police function of the Philippine Coast Guard. Ang information ay isang paratang sa pagsulat na sinisingil ng isang tao ng isang pagkakasala na mag-subscribe ng piskal at pinuna ng korte. At ang preliminary investigation naman ay kailangang isagawa bago ang pagsampa ng reklamo ng impormasyon para sa isang pagkakasala, kung saan ang parusa na nireseta ng batas ay hindi bababa sa apat na taon at 2 buwan sa isang araw na hindi isinasaalang-alang ang multa. At ang mandamos naman ay tungkulin mula sa mataas na hukom na nag-uutos o pinilit na pagganap ng mga pampublikong tungkulin. Ang prosecutor ay napagpasyahan niya kung ano ang krimen ang dapat sampahan laban sa isang nagkasala. At ang regional state prosecutor naman ay nagsasagwa siya ng agarang pangasiwa na sa pangkalahatan sa taga-probinsya at lungsod na mga taga-usig at iba pang opisyal na taga-usig na mga lalawigan at lungsod na sakop ng loob ng rehiyon na to. At ang prosecutor ay tinutukoy niya kung ang ebidensya na natipon ng pulisya ay nakatutugon sa pamantayan ng inaprobuhan para sa matagumpay na pag-uusig at pagkumbinsi. At ang state prosecutors naman ay kung sino ang nag-iimbestiga ng mga singil na pag-administratibo laban sa mga estasa at iba pang mga opisyal ng pag-uusig. At ang provincial and city prosecutors naman ay responsable sa pagsisiyasat sa lahat ng singil na mga krimen, misdemeanors and na mga batas at ordinansa sa parusa at sa loob ng kanilang mga nasasakupan. Ang prosecutor ulit ay pinatutunayan niya kung ano ang taong naaresto ay mailagay sa ilalim ng proseso ng hustisya na sa kriminal. At ang prosecution ay nagsasad ito ng katibayan kung aling ang hindi maipaliwanag o hindi pangkaraniwang kontradiksyon ang sapat upang mapanatili ang panukalang sinusuportahan nito o upang maitaguyod ang mga katotohanan at pagpapalagay ng kawalang sala upang mapatunayan ang pagkumbinsi. At ito ay proseso o pamamaraan kung saan dinadala ang mga akusasyon sa Korte ng Hustisya upang matukoy ang pagkakasala o kawalang sala ng akusado. At ang adversarial naman it is known as accusatorial system. So the complaint is
sinumpa ng nakasulat na pahayag na naniningil sa isang tao ng isang pagkakasala na inireseta ng nasakta ng partido ang sinong opisyal o kapayapaan ng pagpublikong opisyal na sinisingil sa pagpapatupad ng batas ay nilabag. And then, the prosecutor civil action, kung ano ang aksyong sibil ang maaaring gawin laban sa taga-usig na naiintindihan na mag-file ng informasyon sa korte. At ang prosecutor office naman is crimes punishable by imprisonment above 6, the complaint must be filled to whom, and the adversarial is isang sistema kung ang biktima o kanyang kinatawan ay may pangunahing responsibilidad para sa paghahanap at pagpapakita ng mga ebidensya sa korte. Ang hukom ay nakikinig sa akusasyon at tumutukoy sa naangkop na parusa sa akusado. Preliminary investigation, it is conducted to determine whether prima facie evidence exists, and the state prosecutor ay kung sino ang responsable sa pagsusuri ng mga apela mula sa resolution ng mga fiskal at iba pang official ng pag-uusig at nag-uugnay sa mga kasong kriminal nila. At ang Secretary of Justice, he can reverse the opinion of the prosecutor and designated special prosecutor to review and handle. And 15 days preliminary investigation will last for how many days? Inquisitional naman is a system wherein the judge searches the facts, listen the witnesses, be taken and investigate to prove the guilt or innocent of the accused, and the dereliction of duty is what criminal charge can be filed against prosecutor who unreasonable refuse to file information to court, and the counsel waiver of respondent waiving the provision of Art 125 RPC must be done with the presence of arrested person and assistance of. And ang preliminary investigation, ito ay isang pagtatanong o pagpapatuloy para sa layunin ng pagtukoy kung mayroong sapat na batayan upang mabuo ang isang matatag na paniniwala na ang isang krimen ay makikilala ng korte ng regional trial at ang tumutugon ay maaari nagkakasala doon at ang dapat gaganapin para sa paglilitis. And the regional state prosecutor ay responsable sa pagpapatupad ng mga patakaran or plano, programa, memoranda, utos, paikot, patakaran at regulasyon hanggang sa DOJ kaugnay sa pagsisiyasat ang pag-uusig ng mga kaso kriminal sa rehiyon na to. Ang provincial and city prosecutor naman ay sa singil ng pag-uusig ng lahat ng krimen sa misdemeanors naman at paglabag sa lungsod o municipal na mga ordinansa sa mga korte. At ang prosecutor is filing of the case to the court by the investigating prosecutor must have an approval, and the prosecutor office for crimes punishable by 6 years on below the complainant may file the complaint directly to MTC, MCTC, and the 10 days naman is sa pagsasagawa ng paunang pagsisiyasat ay isabuena o ng piskal at ang suspect upang isumite ang counter affidavit or ebidensya upang sagutin ang mga paratang laban sa kanila sa loob ng araw. At ang plaintiff naman is a person who brings an action in court of law. And the people of the Philippines is criminal charges are the name of whom, and the prosecutor, the prosecution runs based on whose discretion. And then, he represent the government of people of the Philippines in criminal proceeding in court of law. In the inquest, ito ay isang informal at buod na pagsisiyasat na isinagawa ng taga-usig sa mga kasong kriminal na kinasasangkutan ng mga taong naaresto at nakulong ng walang benepisyo ng warrant of arrest. And the prosecutor, he determine which case shall be filed in court and what case will be dropped. And the adversarial, it is known as accusatorial system. Ang true, ang serbisyong pag-uusig ay binubuo ng punong mga taga-usig ng estado, mga taga-usig ng panrehiyon, mga taga-usig ng probinsya,
lungsod at taga-usig ng mga munisipyo at iba pang mga taga-usig ng tanggapan na maaari itinatag ng batas ito ay totoo o hindi. And then the prosecutor, quasi-judicial officer who assume full discretion and control over criminal case in the administration of justice. In the mixed system naman is kung saan ang biktima o kanyang kinatawan ay nagbibigay ng mga katotohanan, ebidensya at patotoo ng mga saksi upang patunayan ang pagkakasala ng akusado. Gayon din ang hukom ay mag-iimbestiga at matukoy ang pagkakasala ng mga akusado na walang makatuwirang pagdududa. The historical approach reveals the origin of current legal thinking and exemplifies the collective outcomes of the account of on modern-day criminal justice system. The legalistic approach examines the role of legal theory in criminal justice, and the socio-behavioral approach illustrates the contribution of psychology and the social sciences the criminal justice. And the world order approach adapt the holistic views based on religious, economic, and socio-cultural concepts of the world. And the operational reality approach is utopian theory attempts to consider the criminal justice system as it is pragmatic in practice. And the reform approach naman is attempts to adjust and reform the components of criminal justice system. And the last is organizational approach. Criminal justice system procedure or its distinctive mechanism and evaluate them to consideration with the governmental standards. At yun po ang ilan sa aking mga natutunan sa criminal justice system. Maraming salamat po.